everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyong ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses, no apology. If I go to hell, so be it. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You never know the sacrifice of the parents. You never know the misery. And kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Andre. Hindi ako ang presidente kung... Hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya ang managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi ko pagsayangan yung... Alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the... Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka what time malaman mo, alam mo ba na noon ang pulis walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang pulis. Alam mo ba yan? Mr. Chair, muna. At yung mga... Mr. Chair, I think nabanggit na po yan kanina sakyan, doon sa sagot sa mga dati nating mga mambabat. Kinig ka muna kasi... Dali lang po. Suspended po muna tayo.
Okay, hearing is resumed. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police, because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi na, sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Kasi magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami. Hindi po masuloy. Hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan, meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, meron pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? Peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabi ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak
para dun sa peace and order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin doon sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na doon talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nagagrant ng Confidential and Intelligence Fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ang buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know where he, hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me.
Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to magtatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again. It's not, yeah, nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, inuulan ka na. Yung, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military, may presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun do sa not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the question. answer is not directly in the- line with 1 the minute House of question. Order. suspension. Hearing is resumed. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi yung tanong natin kasi nung kinlarify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan inalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yung dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama dun sa high value target, tapos pinatay ng pulis.
Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetorics. Walang Pilipino, Ms. Sir. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there doing about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga, just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo na tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tatanong mo na, ano ba? Alam mo to, sa totoo lang. Ito totoo lang, ha? Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung, i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak ng totoo yan. Kaya, Yan yung sinasabi nila, totoo yan. kaya Mr. Chair, Totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord, gusto ko mapanagot. So, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. And Mr. Chair, another lawyer din po si Attorney Chel. Simple lang po.
So ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay magkalap ng ebidensya, mag-case build-up at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list. Ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pang mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na bagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawa ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually, hindi na po mapanindigan ng ating resource person. Kaya, ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC, kasi mismo ang dating Pangulo ang nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos na ang term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po ba ang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan eh. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyo, yung ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me being standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga drugas sa mga bata. You would never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya nagunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos nagunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga, prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga
totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas. Sir. So, Mr. Chair, ito Sir, na po yung huling tanong natin. May I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank so you, that Mr. we Chair. can Mr. proceed. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs. Pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismong economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdegosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So ano bang problema ko maglapit nandito, puro kriminal? Magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos niyan, barilin ko. Wala mang problema sa akin yan. Pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po Ganun yun lang. kainuman. Mismo, lang yan presidential economic advisor, ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente, tapos mag-ano-ano ka ng, ano lang, Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my questions to the former President. Magandang hapon po, Mr. President. Nung mga nakaraang hearing po, meron ho pong mga resource persons na nagsumite ng kanilang mga sinumpang salaysay. So ito po ang tatalakayin po natin ngayon. So unahin ko na po yung affidavit ni Colonel Ruy Nagarma. Mr. President, kilala ho ba ninyo si Colonel Ruy Nagarma? yes sir, police ng Davao yan. Yes. According to her, you have known her since 2012 to 2016 when she was assigned as station commander in Sasa and Santa Ana Police Station, hindi po ba? Hindi ko I cannot remember the correct. But she is acquainted with you. Totoo po itong paragraph number 7 that you were acquainted with her. I will accept that. Now, on paragraph 6, Mr. President, Mr. Chair, which I will read. In May 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him in his residence in Doña Luisa, Davao. Totoo po ba ito? Yes, sir. Now, on paragraph 8 po, Mr. President, Mr. Chair, sinabi po niya na doon po sa meeting nyo, he requested that I locate a PNP officer or operative indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model referred to the system involving payment and rewards. Totoo po ba na ito ang pinag-usapan nyo sa meeting ninyo noong May of 2016, Mr. President? Sir, it's really pretty obvious na I'm talking to a single person and would be inviting another one to join her in the fight against drug. There is the drug enforcement law of the police. That's the unit that is properly empowered to sila yung pupunta sa akin offering information.
So hindi po ninyo napag-usapan itong sinasabi ho niya na nagpapahanap po kayo ng isang tao na operatiba coming from the PNP na magpasimuno nitong ikang Davao model po. Yung INC, sir. Ang isa kasing affidavit. I will go into that, Mr. President. Yeah. Kasi, Anyway, nung Mr. President, sinabi po niya na initially, nung sinabi nung tinanong mo po sa kanya kung meron po siyang may re-recommenda na tao, ang sabi po niya, wala siyang kilala. But eventually, yung paragraph 10, however, I recalled my upperclassman Edelberto Leonardo, who was handling the CIDG group. So ito po yung inirekomenda ninyo, ni Colonel Garma sa inyo, na magpasimuno po nung Davao model. Totoo po ba ito? sir, hindi, sir. Because in every police department, meron talagang unit na nag-handle niyan. Drugs, o smuggling. Pupunta yan sila doon sa akin, sir, offering information. Sabi ko, sino pa ang nakaalam? Is there any other police operative who can collaborate your statement? Because I need validation. Naghihingi ng pera, sir, for operation. Hindi naman ako magbibigay ng pera sarili ko. It's always government money. So, pag may kanong dinajamming mo ako ng istorya na ganon, I need to corroborative statement. Anyway, sabi ko, Mr. hanap ka President, nagpatuloy pa po siya na sinasabi ho niya na there was a meeting between sa inyo po doon sa DPWH Anakan Davao. Ang nandun po ay yung si Bakay, Pilela, Grijaldo, Tucson, and Dueñas. Ito po ay members po ng Class 97 PNPA and Class 96 PNPA. Totoo po ba yun na nakipag-meeting po kayo dito sa Class of 97 PNPA and Class 96 PNPA doon po sa DPWH in Panakan? Yes, sir. I do not remember the occasion. But I remember that there was, or almost everybody was there, including the military. Nagipag-usap ako separately from the military pati police kasi hindi magkaintindihan. But in that meeting, I was talking to the military, then to the police. Separate sila. Pero During that meeting po, Mr. President, hindi naman po ninyo napag-usapan na gagawa ng task force regarding war on drugs po. Hindi ho nyo napag-usapan yun during the meeting dun sa Panakan sa Davao between the Class PNPA of 93 and 96. 97 rather. I cannot do that, sir, because alam mo naman na only the police can create units or divisions in the police department. Hindi tayo empowered niyan. We are not allowed to create units there. It's not allowed by law. Binanggit din po ni Colonel Garma, Mr. President, Mr. Chair, doon sa paragraph 22, meron pong mga personahe po na hindi naman mga pulis na isasama daw doon sa ikangang task force. Kilala po ba ninyo si Lester Berganyo? No, sir. Honestly. Okay. Si Mr. Romel Bactat po. Lalo na. Si Mr. Rodel Serbo po. No, sir. Mr. Michael Palma. No, sir. It's a stranger. And Mr. Peter Panungo. Panungo rather. Okay, Mr. President, Mr. Chair, ito po yung mga individual na, well, I'm just basing this on the affidavit. Yes, sir. hope you I don't understand mind. you. I understand you. I'm just going through the affidavit of Colonel Garma. So, Mr. Chair, according to her, these were part of the group of the PNPA 97 and 96 na supposedly who will be the members of the task force with regards to the war on drugs. Now, Mr. Chair, meron din pong binanggit si Colonel Garma tungkol sa reward system. Ito po ba ay totoo po na during the meeting, aside from organizing the task force, the reward system was also mentioned during that meeting, Mr. President? Yes, sir. I would repeat my statement. If there is a police operation that would need money, at lahat, alam naman ng lahat tayo dito sa gobyerno,
there is no ready money for instant there is an incident of kidnapping and there's a hot pursuit going on. Naghahabulan sila, sir. Kailangan nila ng gasolina pati pera. Nagbibigay tayo ng pera. I pro-police talaga ako. Kaya ako rin nagturo talaga sa police kasi police, pro-police ako. Alam ng Pilipinas yan. Okay, thank you, Mr. President. Nagsumiti rin po si Ruin Garma ng supplemental affidavit. Doon pa sa supplemental affidavit niya, sa paragraph 5, and I will read. I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. Although I did not know the identities of these teams, a culture of silence prevailed among police officers in Davao regarding such matters. Pinatutuhanan po ba ninyo itong aligasyon ni Colonel Garma na mayroong Davao Death Squad? Sir, kung meron man, walang pangalan at And then, Mr. President, I will deny. It's a very, pardon the word, but it's a very stupid allegation. Okay, Mr. President. Now, on paragraph 17, dun sa supplemental budget niya, she goes on to mention, kasi binanggit na po niya na may reward system nga dun sa Davao. She also mentioned the Davao Death Sir, Squad. kasi hindi mo kasi ako binigyan ng panahon, sir. Meron talaga, sir. Meron ako, may reward. Pagka yung big crime solution kaagad, bibigay yun. Not very natural sa mayor yan, sir. That was where I was going, Mr. President. For the boys. Yes. Ganun. On paragraph 17, Colonel Garma states that for the deaths of suspects, Sunny Bindoventura provided direct payments of 20,000 to station commanders with no signed documentation required. Itong si Sunny Bindoventura, kilala po pa rin ninyo? He is a policeman who was with me for almost until now, retired na for 21 years. Sometimes, tinatawag ko siya mag-drive sa akin, sir. Pero itong yung sinasabi ho, Mr. Chair, Mr. President, ni Colonel Garma, paragraph 17, na nagbibigay daw ng reward payment direkta dun sa mga station commanders na amounting to 20,000, eh si Sunny Bindoventura daw po ang nagbibigay. Totoo po ba yun? Kung tanongin mo ko, sir, totoo yan. Kasi kung sabihin mo, galing ang pera sa akin, ipasa ko kay Bindoventura para ibigay doon sa station commander, that is a very long story. Ako na ang magtawag ng station commander, ako na magbigay. Okay, Mr. Chair, Mr. President, ang isa po nagbigay ng sinumpaang salaysay is si Colonel Joby Espinido. Kilala ho niyo ba ito? Yes, sir. Well, binanggit po niya doon sa paragraph 35 ng sinumpaang salaysay niya na sinumiti po noong August 25, 2024. Ito po, and I will read po. I know that there was a reward of 20,000 pesos per kill in the drug war. So in short, Mr. President, Mr. Chair, itong statement po ni Joby Espinido, kino-corroborate din po dun sa statement ni Colonel Garma na nagbibigay po ng 20,000 pesos for every kill. Totoo po ba yun? No. Every crime that is solved, whether it is really it resulted in a killing or nahuli, sir. Basta yung droga, mainit ako, sabi ko, nagbibigay ako ng droga. Pero it does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung drogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if, kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys. Mr. President, Mr. Chair, isa rin pong binanggit ni Joby Espinido itong operations kay Mayor Rolando Espinosa. Was the killing of Mayor Rolando Espinosa related to the operations against drugs po? I do not even know the person. And if there's the killing, it's beyond me. He also mentioned, Mr. President, Mr. Chair,
doon sa paragraph 19. Sinabi po niya, there was an operation po against Mayor Rinaldo Aldong Parayuno of Osamis City. Was this also part of the war on illegal drugs, Mr. Chair? No, wala akong pakialam, sir. But I know that the Parahinogs were, patay na kasi. I do not want to, lahat na ng maisip mo na kagaguhan ng isang councilor. Actually, they served the search warrant on July 30, 2017, and after the operation, 16 people were killed in these police operations po, yung kay Parwino. This was according to the affidavit of Joby Espinilo. If it was in Davao, In Osamis po. wala akong ano yan, sir. That's hindi ko na teritoryo yan. Okay, dito naman po tayo, Mr. President and Chairman, Mr. Chair. Doon po sa may nangyari pong patayan noong August 13, 2016 sa Davao Penal Colony involving 3 Chinese prisoners. Ito po yung mga Chinese na kinulong po doon sa Davao Penal Colony. Ito po yung mga Chinese chemist yata. Now, accordingly, it was an operations led by Colonel Garma, inutusan si Arthur Nasolis. Pero pinaka-importante po, ito po ay sinumpaang salaysay ni Colonel Jerry Padilla po. He was the superintendent at that time nung nangyari po ang patayan doon sa Dapitol. Hindi ko na po iisa-isahin to dahil marami pong pagtatanong. Ang iano ko na ho, after the killing, according to sa supplemental supplemental affidavit of Colonel Jerry Padilla, pinuntahan po niya yung mga pumatay na si Leopoldo Tan o tsaka yung si Mr. Magdararo para hulihin po doon sa selda kasi doon po pinatay sa selda yung 3 Chinese prisoners. Nung papalabas na po sila, nakaposas na po yung Chinese prisoners. According to Colonel Jerry Padilla, he received a call from you daw, congratulating him doon sa namatay na 3 Chinese, and sinabi pa raw ninyo, job well done. Totoo po ba yun? Hindi, sir. Hindi ko kilala yung tao. I would never talk to a stranger, lalo na yung mga ganun. It's not only, it's dangerous. I would only talk about these things, about the killing, to a few confident. But they're all sa taas, police officers. And I would just give the direction. But sometimes I say that kung lumaban, patayin na lang ninyo. Ito yan ang totoo, sabi ko. Pag lumaban, patayin na ninyo para matapos na. Kasi kung makakulong kalabas yan, problema na naman. Mabuti lang sana kung ordinaryo nga. Pero kung if makaso na rape, magnakaw, tapos patayin pa, sir, medyo talagang mainit na pag sabi ko, pag-prank ka na lang ako before dinito. Alam ng lahat ng police, pati NBI, mainit talaga ako. Hanapan ninyo. Kaya sabi ko, kung may mga baril yan, bunutin. Meaning to say, make a scene na kailangan, pag sabi mo, arestado ka, padruhin mo una ng baril, at barilin mo, patayin mo na para wala na akong hold upper na hahanapin pa bukas. At wala nang ma-rape, wala nang manakaw, at maganda na ang syudad ko. Ang mga residente, at least wala nang limitado ako. They Anyway, can walk the streets. Mr. President, this statement of Colonel Jerry Padilla was corroborated by a certain Mr. Leopoldo Tan, yung isang PDL na pumatay, kasi nagsama na po sila doon papunta sa opisina ng admin office ng Dapicol, and nag-corroborate po si Leopoldo Tan na indeed tumawag daw po kayo kay Colonel Jerry Padilla. I just want to inform you that it was just corroborated by Leopoldo Tan. Alam mo, sir, hindi mo dapat gawin yan. Alam mo bakit? Pag gano'n yan, sir, tinitape ka. Alam mo yung police na gano'n, tinitape ka. Pagka
mag-istorya ka ng mga ganon. Sasabi, hindi ko ginagawa yan. Kung may instruction man ako, kung may gusto man akong patayin, tawagan ako. Isang tao, isang officer. Patayin. Wala nang rape. Nakaw, rape. Tapos sa kulong. So, Thank you, tapos, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. I have no further questions. Salamat. Thank you, Mintel. The next Chair. to interpolate, Mr. Chair, short interjection, Mr. Chair. this is again in relation to the questions being raised by Congressman Pimentel. Yes, Mr. Chair. You And have 2 some of minutes. the questions raised by the Honorable Manuel. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po, Mr. Chair. Magandang hapon, former President Rodrigo Duterte. Naiintindihan po natin na, of course, the former President, when he was mayor, when he was President, hindi po naman talaga niya ima-micromanage yung mga betting, yung mga validation, yung mga numbers, yung accounting, ika nga. Pero were you aware, Mr. Chair, were you aware, former President, na nangyayari po lahat ng mga to sa mga human rights violations, sa mga EJK, saka parang papunta na sa bloody war on drugs yung mga nangyayari, Mr. Chair? alam mo sir, sabi ko nga, nagturo nga ako. Kung pumatay man ang pulis, in the performance of duty, talagang pinsahan ko yan. Pero kung itong mga pulis na abusado or into crime, into drugs, into kidnapping, sir, alam mo sir, magtanong ka mga marami na akong pulis pinatay na gano'n. Na pagkatapos na huli sila, niyari ko talaga. Kasi pag hindi ko ginanon, itong mga pulis na gago, may mga armas. And they can easily commit a crime na wala silang takot kasi yung civilian walang magawa. Kaya ako mainit ako sa mga abusadong pulis. Kaya sa Davao, yung mga abusado na pulis, ginawa ko talagang example of itawag nila in their lingo, sample, na pinatay ko talaga. Para masabi ko lang na kuminto kayo. And because I wanted my city peaceful. And the only way to do it is to deal first with the criminals na sa law enforcement. Before you can go after the criminals outside, go after the criminals sa police. Kasi pag hindi mo magawa yan, walang mangyari. Kung Mr. lahat Chair. ng police doon, a few of them died. Mr. Chair, do you still recall kung, Mr. President, sino po yung mga pulis na yon, mga scalawag na pulis, yung mga kriminal po na pulis? Hindi ko na maalala. Tuloy ko lang, Mr. Chair, last na lang po. Of course, the President, alam po natin, President po ay nasa umbrella, nandun po siya sa taas. And nasabi naman po niya, aware siya sa mga nangyayari, Mr. Chair. Ang ating pong Presidente, he is fondly called Tatay Digong. Madalas po yun yun po ang karaniwan na tawag po sa kanya. Siyempre po, pag ikaw po yung Pangulo, ang tingin po sa lahat ng nasasakupan, siyempre mga anak. Kami po yung mga anak ng tatay. It's made public. Alam naman po natin na there were human violations, extrajudicial killings, bloody po, na naging bloody po yung war on drugs nung mga nakaraan. Gusto ko lang po tanungin na ano pong ginawa nung administration, Mr. Chair, Sir former President, nung nakikita na po natin na parang papunta na po doon, parang it was getting out of control, na nakikita na po natin na parang hindi na humihinto, diretso na, parang marami na rin po nadadamay na hindi kasama po dapat talaga doon sa mga nangyari, Mr. Chair, former President. Alam mo, marami yan, sir. Yung excuse, pinapalabas nila na lumalaban because of, parang deploy to justify the killing. Malalaman ko na malalaman yan, sir. At nagtatanong talaga ako.
At yung maliit yung siyudad, ako mismo ang umam. Ngayon dito sa National, sa Command Conference, I remind the chiefs of police dito sa Dinos, Maynila, na sinasabi ko talaga, hintuin ninyo, stop him from doing it again or I will, ikaw ang titirahin ko. Ikaw ang paparusahin ko. Ay, chief of police, hindi mo kaya, itatapon kita doon sa Surigao. Talagang stricto ako. Lalo na sa police. Kasi may armas eh. Kaya ako, lumaki ako sir sa police eh. Tatay ko, politician. So alam ko yung racket nila. Hindi bago sa akin yung style na palusot dito, palusot doon. Hindi mo palusutan na gano'n. Kaya nga ako naglalakad minsan sa gabi sa Davao. At totoo yan sinabi kanina. Nagmumotor ako. Naghanap talaga ako ng anong hindi matapos ng pulis sa trabaho nila. Ako ang magtatapos. Ganon ang style ko. Maybe because I really want my city to be safe and clean. And I do not know if it's still on that level when I was the mayor. Hindi ko na masabi sir. But if you want to really ask me whether lahat ng ginawa ko right, well, sometimes it went wrong. But at this time, of course, I am not prepared to make a public confession. Maybe if I'm dying, cancer or what, then I would make my last confession to the public. Mr. Chair, former President, would you say meron pong konting tolerance on your part dahil po sa mga na-witness nyo at mga nakikita nyong kalokohan, kriminalidad since you were mayor, Mr. former Kinukorek ko President? sir. Hindi ako, ganun lang siguro ang pagtingin ng mga tao sa akin. Killer, ganun. But you know, Kindly wrap up, please, Congressman Ortega. galing ako sir sa, well, religious school. Graduate ako sa religious, abogado ako. At ang dinibdib ko talaga yung law, sir. So hanggang batas lang ako.